Yung kanyang jacket is worth 54,000 pesos. Yung boots niya by Chanel is 158,000 pesos. Tapos yung bag niya na Chanel din is worth over 400,000 pesos. Etong outfit pa lang niya na to is over 700,000 pesos. Not counting, I'm sure, the jewelry na suot pa niya na hindi na niya napakita dito sa kanyang fit check post niya sa IG niya. At dahil po dito, nagkakaroon na ng backlash sa ating mga netizens. Kasi nakakainis naman talaga siguro na meron kang mga ganitong anak ng mga kurakot na politicians natin o mga anak ng mga kontraktor na nakikinabang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan habang majority, milyon ng ating mga kababayan ay naghihirap at nababaha dahil sa mga problema dito sa mga flood control projects na to. At habang nangyayari lahat to, etong mga anak ng mga corrupt na contractor o mga politiko ay nagta-travel in their private jets kung saan-saan nagpupunta. Kaya naubos na ang pasensya ng ating mga netizens at dapat lang talaga i-shame natin itong mga tulad niya. Kasi tama na itong pag-iidolo natin sa mga mayayaman na tulad nito na galing naman sa maling paraan. At hindi ko nga alam kung naintindihan ba niya yung problema, kung alam ba niya kung gaano ka-corrupt ng kanyang mga magulang at mga kamag-anak. Pero tignan nga natin ngayon dito kung gaano ba sila ka-corrupt. Unang-una, tignan natin ang family tree ni Claudine Ko. Si Claudine Ko ay anak ni Christopher Ko. Si Christopher Ko ay dating Ako Bicol Party List Representative. Siya din ay ang co-founder ng SunWest Incorporated at may-ari ng High Tone Construction and Development Corporation. Siya ang tatay ni Claudine Ko. Ang kapatid naman niya ay si Zaldi Ko na may-ari ng SunWest Incorporated at siya din ay ang party list representative ngayon ng Ako Bicol Party List. At hindi lang yon, siya yung dating chair ng Committee on House Appropriations. It's a very powerful committee at itong committee na to ay ang nagtitingin at nagbubusisi sa lahat ng budget na ipapadala sa presidente na ipapa-approve na magiging GAA or General Appropriations Act. Tapos may kapatid silang babae na si Diday Ko na ngayon ay Vice Governor sa Albay. At ang kapatid ni Claudine Ko naman ay si Natasha Ko, na isa ring kongresista na nagre-represent sa BHW Party List. At idagdag mo pa dito na ang boyfriend ni Claudine Ko ay si Lemuel Lubiano. Lemuel Lubiano is the brother of Lawrence Lubiano. Lawrence Lubiano is the owner of Centerways Construction and Development Incorporated. Ngayon napansin niyo yung mga pangalan ng tatlong kumpanyang to. It sounds familiar, di ba? Dahil itong tatlong kumpanyang to ay parte ng top 15 DPWH contractors na sinita ni Marcos na nakakuha ng bilyon-bilyon sa ating gobyerno para sa mga flood control projects na karamihan ay iniimbestigahan na para sa mga korupsyon na nangyayari sa loob ng DPWH. At pag tinignan mo dito sa listahang to, nasa top 10 pa nga itong tatlong to with Centerways Construction and Development Incorporated at number 7, number 8, SunWest Inc., number 9, High Tone Construction and Development Corporation. All three are related to Claudine Ko through her family and boyfriend. Ngayon, tignan nga muna natin itong Centerways Construction and Development Inc. At bakit parang familiar yung pangalan na yan. Dahil po, ito yung top campaign contributor ni Senate President Cheese Escudero. Ito po ay nagbigay kay Cheese Escudero ng 30 million pesos sa kanyang kampanya. At nung nanalo na si Cheese Escudero bilang senador at Senate President, anong nangyari? From 5 contracts na nakuha ng Centerways Construction Incorporated in 2021, lumobo siya to 43 flood control projects in 2022, tapos naging 32 in 2023, and another 5 so far in 2024. At ito pa, 96% of all their projects from 2021 to 2024 are in the Bicol region. At dun sa 54 projects na nasa Sorsogon, 36 are in the 1st District, Escudero's longtime political turf. Kaya hindi ko kayo mabibintang kung magdududa tayong lahat kung bakit nabigyan ng 30 million na campaign fund itong si Cheese Escudero kung itong taong to at yung kumpanya niya ay nakakuha ng over 5 billion pesos in flood control projects.